Okay, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin itong si Senator Robin Padilla po. Nagsalita na po itong si Senator Robin. Ah, Kinuha ang kanyang opinion dito sa mga media patungkol po dito sa ginawa ng Quadcom. Kanila ni former President Duterte, sina Senator Bato at itong si Senator Go. Siyempre, PDP laban itong si Senator Robin Padilla. Kinuha ang kanyang opinion patungkol sa ginawa ng mga tuwadcom na ito, na rekomendasyon na kakasuhan po itong tatlo, si former President Duterte, Bongo at si Bato de la Rosa. Okay? At medyo dismayado itong si Robin Padilla at hindi po nagugustuhan yung ginawa ng tuwadcom. Okay? So yan po ang papanoorin natin at magre-react po tayo at i-analyze natin ang mga sinasabi po ni Robin Padilla. Yan ang una, ha. Pangalawa nating pag-usapan ay pakinggan natin itong vlog ni Ka-Eric Celis. Okay? Ito yung patungkol kay Presidente Bongbong Marcos na sa analysis po ni Ka-Eric Celis, posible raw babagsak si Bongbong Marcos dahil sa korupsyon. Okay? Sa pag-abuso sa poder at lumulubhang, alam niyo na, ha? Medyo marami po ang mga dismayado na taong bayan sa mga supporters po ni Bongbong Marcos na sa mga maraming mga promises, maraming mga pangako na binibitawang salita sa bibig nitong si Bangag, medyo nakakadismaya kasi kahit isa wala namang tinutupad. Okay? So yun po, pakinggan natin ang analysis ni Ka-Eric Celis ito. Maganda ito kasi si Ka-Eric po, noong panahon ng kampanya, sinubaybayan talaga niya ang itong si Bongbong Marcos hanggang na presidente, hanggang na tumiwalag na itong si VP Sara sa gabinete, no? So alam ni Ka-Eric Celis ang mga matalino si Ka-Eric, di ba? Kilala natin si Ka-Eric na magaling itong mag-analyze. So yan po ang ating ipapakita sa inyo ngayon, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Importante mag-like and share. Sabay-sabay tayo sa Don Mar TV. Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe at saka paki-follow na rin dito sa Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-follow at subscribe sa Don Mar TV. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so simulan na natin, ha. Panuurin muna natin itong kay Robin Padilla. Sobrang dismayado na po itong si Robin Padilla. At hindi na nagugustuhan itong ginagawa ng tuwadcom. Okay? Pakinggan natin si Robin Padilla. Okay, Robin, pasok. Hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. So, ibig sabihin ni Robin Padilla, itong ginagawa ng mga tuwadcom na ito, syempre, nire-respeto niya. Nire-respeto niya kasi senador siya. At part siya bilang isang mambabatas. Ang tuwadcom po ay mambabatas sa lower house at si Robin Padilla po ay mambabatas sa Senado. Pero itong si Robin Padilla, alam niya. Senador ito, ha. Alam ko sa sarili ko, si Robin Padilla po ay may marami pong kakilala dyan sa Congress. At alam niya itong Congress na ito, sa simulat sa pool, pamumulitika ito. Hindi ibig sabihin na si Robin Padilla po ay PDP laban,
kakampi kay former President Duterte at mga kaalyado, hindi ibig sabihin na si Robin lang ay bias lang siya o talagang kinakampihan niya. Hindi. Alam ni Robin na itong mga ginagawa ng Tuwadcom ay kasinungalingan. Okay? O, patuloy. Opo, yun ang gusto nila eh. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isa malaki itong kasinungalingan. So, the word is kasinungalingan. Malaki po itong kasinungalingan. Ibig sabihin ha, ang kanyang pinariringgan dito ay ang mga Tuwadcom. Sina Abante, sina Barbers, itong sina Dan Fernandez, Paduano, kayo po ay mga sinungaling. Imagine ha, nag-invite kayo ng mga resource person. Kasama na dyan, resource person at mga witnesses. Kasama na dyan si former President Duterte. Lahat na, ini-invite ninyo yung mga pinakulong na mga drug lords. Yung mga may kasalanan, pati si Laila de Lima nakulong, ini-invite nyo dyan. Si Trillanes na mortal na enemy nitong si former President Duterte, ini-invite nyo. Ang hindi namin maiintindihan, bakit isa lang na side ang inyong pinapaniwalaan. Kaya nga, sabi ng sino ba yung aking napakinggan na sabi niya, nakalimutan ko lang sabi niya, sa simulat sa pool, bakit hindi nyo na kinasuhan si former President Duterte? Bakit umabot pa ng 13 hearings bago kayo nakapag-decide na kasuhan, rekomendasyon ay kasuhan itong si former President Duterte? Di ba? Dapat sa simula pa lang kinasuhan nyo na. Kasi it's being useless. Si ano pala? Si yung vlogger na si Joey. Di ba? Nagiging useless kasi po parang kung tutuusin nga, it's better na si former President Duterte hindi na lang siya pumunta sa Quadcom hearing. Naging useless yun eh. Kasi at the end of the day, ang desisyon nila, kasuhan si Duterte. So meaning, hindi nila pinapaniwalaan si Tatay Digong. Ang pinapaniwalaan nila, yung kontra ni Tatay Digong. Yung mga drug lords na in-invite nila, ganun ka-unfair. Diba? So, syempre, kung ano man ang magiging konklusyon nitong mga Tuwadcom na ito, nasabi po ni Robin Padilla, kasinungalingan lahat ito. Diba? Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Hindi talaga. Bakit nyo igigipit ito mga Tuwadcom bakit ninyo gigipitin si former President Duterte sa isang bagay na ayaw niya? Sa simulat sa pool, bago naging presidente si Tatay Digong, ginawa niya na yan sa Davao. Lahat ng involved sa droga, ineradicate niya lahat yun. Inerase niya lahat sa Davao. Noong time na yung taong bayan gusto siyang maging presidente. Remember ayaw po ni Tatay Digong na maging presidente. Pero the clamor of the people of the Philippines, taong bayan ang gustong maluklok si Tatay Digong bilang presidente. Kaming taong bayan na sumuporta kay Duterte, na bumoto kay former President Duterte noong 2016. Tayo yung gustong maging presidente si Duterte. Diba? Bakit? Ano ang dahilan bakit binoto natin si President Duterte? Ang dahilan po ng taong bayan kasi po nagugustuhan po namin ang nangyari sa Davao. Nagugustuhan po namin ang advokasya ni former President Duterte. Nagugustuhan po namin ang mga programa,
mga plano ni former President Duterte sa kanyang kampanya patungo sa kanyang pagka-presidente. Yun ang pinakauna. Ano ba yung plano niya? Gusto niya i-eradicate niya ang droga sa buong bansang Pilipinas kagaya ng ginawa niya sa Davao. So noon pa ginawa na niya yang patungkol dyan. Very passionate po si Tatay Digong when it comes to that. Okay? Now, bakit pagbibintangan nitong Tuwadcom na ganun-ganun na lang ang kanilang desisyon we decided na kakasuhan si Tatay Digong? So meaning, hindi pala sila equal o fair sa kanilang hindi sila fair sa kanilang pag-investigate dyan sa Tuwadcom. Isa lang po ang pinakikinggan nila. Kaya nga sabi ni Robin Padilla na medyo hindi po hindi po kapani-paniwala na si Tatay Digong po ay involved siya sa mga ganito, sa mga bagay na hindi niya gusto. Tapos kaya nga nakakagalit itong ginawa ng Tuwadcom kasi ito pa yung tao, si former President Duterte, na may gustong protektahan ang taong bayan, siya pa yung ginawa nilang may kasalanan. Siya pa yung tao na gusto niyang maganda ang ginawa niya ito para magiging maganda ang future ng mga kabataan. Sa pag-eradicate ng drogas na ito, magiging maganda ang future ng mga kabataan, si Duterte pa ang may kasalanan. Di ba? Dahil lang sa administrasyong Marcos, dahil sa galit nila, dahil sa ambisyon nila na maging presidente sa 2028, ginawa nila ito kay Duterte. Itong mga Marcos na ito, itong si Romualdez, hindi kayo nakaupo dyan ngayon kung hindi dahil sa mga Duterte. Tinulungan kayo ng mga Duterte para makaupo dyan. Para maging presidente, para maging House Speaker. Kasi yung House Speaker, wala naman yung silbi In-appoint ka lang ng presidente. Hindi ka maa-appoint kung hindi presidente si Bongbong. Tapos walang mga utang na loob. Tama yung sinabi ni VP Sara. Manggagamit talaga kayo. Now, yung pagiging manggagamit ninyo, hindi yan forever. May hangganan yan. One of these days, ika nga, sabi ni VP Sara, ang gaba dili magsaba. Sabi ni Tatay Digong, baka one of these days, bigla itong bumaliktad ang mundo. Diba? Patuloy. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil alam mo, Robin Padilla, sinama na nila si Bongo, sinama na nila si Senator Bato de la Rosa kasi alam nila na tatakbo ito sa 2025. At alam nila na malaki ang chance na mananalo si Bato at si Bongo. So, by doing this, i-distract nila si Bato at si Bongo para hindi po makapag-concentrate sa kampanya. And at the same time, this is one way of pulling down these two, Bongo at Bato, para siraan nila. Para at least naman, may bawas ito sa buboto. Si Bato pala at si Bongo, ganito, ganyan. So they are hoping na sa gagawin nilang kakasuhan ito, mababawasan po ang boto nitong si Bongo at si Bato. Pero let's see kung may effect ito. Pero sa tingin ko, mananalo ito. Walang hindi mananalo kapag si Duterte ang mag-endorso. Nagpanik na sila ngayon
Kaya ginawa na nilang lahat, di ba? Siguro naman po naman, ano, Baka nga siguro, Robin Padilla, kung ngayon ka tumakbo, no? Kung hindi ka, kung kasali ka dito sa pagtakbo sa 2025, di natin alam, pati ikaw, kinasuhan rin, di ba? Di natin alam. Wala na sila eh. Atat na silang manalo eh. Kita ko nga yung mga tarpaulin doon eh. Ha? Yung tarpaulin ni Abaloslos naman itong si Abalos. Nakakatawa yung tarpaulin niya, tapos meron pa siyang gimmick doon sa palengke. Para talaga si Maruhas, mga epal talaga. hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines Correct. na ang ating pong naging Pangulo ng panahon na yon ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Kasi ang pinagbibintang nila kay Duterte kasali raw si former President Duterte sa isang sindikato. Nakakatawa talaga. Ha? Si Duterte na siya pa yung gusto na pulbusin itong mga sindikato, siya pa ay nagiging sindikato. Nakakatawa nga eh. Di ba? Yes, ma'am. Definitely. Bakit po? Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. Malinaw na kasinungalingan. Natatawa. Siyempre, si Robin Padilla, dismayado siya sa ginawa sa Kongreso. Ang dami pa naman niyang mga kaibigan dyan. Pero, because of this, sa pamumulitika, nagawa nilang kasuhan itong mga taong to. It's a big lie. It's a big lie. Abante, Paduano, Barbers, ikaw na rin, Tambaluslos, you are a big lie, sabi ni Robin Padilla. Okay? So, yun po ang nagsalita na po si Robin Padilla patungkol dyan. Okay? So, Robin, ito lang yung aking opinion dyan. Tulungan mo na lang si Tatay Digong, si Bato at si Bongo. Kasi very popular ka, marami kang bagay na maimpluwensya ka sa tao. I hope naman this is not the last na gumawa ka ng opinion patungkol dito sa Tuwadcom. Kasi bihira ka lang napapansin ko, Robin Padilla, bihira ka lang mag-comment patungkol dito. I think, ikaw rin, Robin Padilla, damihan mo ang comment para naman makatulong sa kay Tatay Digong, Senator Bongo, Senator Bato, na maibsan yung mga paninira ng mga Tuwadcom. Kasi marami ring itong supporter si Robin Padilla at marami ring naniniwala dito kay Robin Padilla. So I hope naman, Robin Padilla, mag-ingay ka patungkol dito sa ginawa nila kay Tatay Digong. Mag-ingay ka, Sir Robin. Okay? Saludo po kami sa inyo. Okay? So pupunta tayo dito sa next topic natin, itong si Ka Eric Celis. Okay? Naniniwala na babagsak itong si Marcos Jr. Dahil sa korupsyon, abuso sa poder at lumulubhang problema ng Pilipinas na hindi po matanggal-tanggal nitong si Bongbong. Meaning to say, naniniwala po tayo sa sinabi ni VP Sara na si Bongbong Marcos ay walang alam. Okay? Wala namang alam kasi bangag eh. Di ba? Dahil sa kabangagan niya, hindi yan alam. Okay. So, heto. Pakinggan na po natin si Ka Eric Celis. Okay? Ka Eric, pasok. Una, sinabi ni Trillanes na sa interview sa kanya ni Christian Isguera, nag-trending rin yan eh. ng ABS-CBN dati, iwan ko kung nasa ABS-CBN pa rin itong si Christian Isguera, binabanggit ni former Senator Trillanes Hindi, si Christian Isguera is gumawa na siya ng sariling YouTube niya. na hindi daw matatapos posible ni Pangulong Marcos Jr.
ang kanyang term of office, which is expected na matatapos. So, ito ito po ay ito pala ay hindi opinion ni Ka Eric Celis. Opinion ito, itong sinabi ko, hindi yung title. Ang sinabi ni Ka Eric dito, opinion ito ni Trillanes sa isang interview ni Christian Esguerra, na sinabi ni Trillanes na hindi raw si Marcos raw ay hindi niya maubos ang 6 years. Okay? At talagang matatanggal raw itong si Bongbong Marcos sa pagka-presidente kung wala siyang gagawin para mapatalsik itong si VP Sara. Di ba? Grabe, si Trillanes gumawa ng mga brainwash at mga mind conditioning. Sa June 30 of 2028. Kung ang qualifier ni Trillanes sa kanyang ginawang pagpapahayag no bold declaration that BBM or Marcos Jr. may not be able to finish sa kanyang termino sa pagkapangulo kung hindi niya ipapa-impeach at hindi niya ipapatanggal by way of impeachment process si Sara Duterte. Alam ko si Eric, ang opinion ko dyan ginawa yan ni Trillanes para na ring mensahin niya yan kay Bongbong Marcos na i-impeach mo si VP Sara kasi kung hindi mo ma-impeach si VP Sara, baka ikaw ang matanggal. Well, kahit ma-impeach o hindi ma-impeach si VP Sara, malaki ang chance na matanggal si Bongbong dahil wala siyang alam. Okay? So, yun lang po ang aking makomment dyan. Kasi si Trillanes, ang gusto niyang palabasin dito, mind conditioning. Gusto niyang magpanik itong si Bongbong Marcos. Huy, hindi mo yan ipapa-impeach. Ikaw talaga ang matatanggal. O, parang tinatakot niya si Bongbong Marcos. Trillanes talaga, ang ugali, aso talaga ang ugali nito. Trillanes! Na dinidescribe ni Trillanes na kulukoy na si Vice President Sara Duterte daw is growing bolder by the day and becoming growing bolder by the day kasi sa latest survey si VP Sara ang pinakamataas. Good luck Bongbong Marcos. Tinatakot ka kay Trillanes, Bongbong Marcos. Brazen, no? Garapal daw at malakas ang loob ni Sara Duterte. Natural. Kay may mandato siya bilang vice presidente. Correct. Bit-bit niya ang mandato ng mahigit 32 million Filipino voters ng mamamayang Pilipino na naglagay sa kanya sa kapangyarihan. Correct. At kailangan niya maging bolder by the day at maging brazen sa pagtindig laban sa mga panggigipit, political demolition, pangbabastos at paglaban sa pag-abuso sa poder at korupsyon na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Klaro tayo Klaro. So, ang qualifier ni Trillanes, hindi po nagsisimpatya sa kay Marcos. That is called... Hindi yan pagsisimpatya. Parang, hindi yan simpatya kay Eric, pananakot kay Marcos para, gawin ni Marcos ang impeachment kay VP Sara. Di ba? Kasi siguro, duda ako rito, dismayado si Trillanes noong sinabi ni Bongbong Marcos na he is not for impeachment kay VP Sara. Nadismaya siguro itong si Trillanes. So ngayon, parang tinatakot niya, hindi pala niyo i-impeach ikaw yung matanggal, Bongbong Marcos. A double-edged statement, no? Doble kara na uri ng pahayag ang ginawa na ito ni former Senator Trillanes, na alam naman natin na ang kanyang number one pastime ay mag-destabilize sa ating bansa. Klaro na po yan. Dahil hindi siya nakaporma sa ilalim po ng former President Rodrigo Duterte, naging kulokoy ang at tinawag pa siyang sundalong kanin. Ngayon ay nagagamit siya bilang special operator para sa
International Criminal Court na demolition job operations ng grupo nila Marcos at Romualdez laban sa former President Rodrigo Duterte. So hindi po totoo na parang nagsisimpatya siya kay Pangulong Marcos Jr. Sapagkat ang pinakagusto niya palabasin ni Trillanes ay intrigahin ang administrasyon at sentral na pamunuan ng dominant political force, which is the Romualdez Marcos faction, laban sa mga Duterte by sowing intrigue. Yung pagsulsul na, sige ka, pag hindi mo ipa-impeach yan si Sara Duterte at hindi mo siya i-remove by way of conniving and conspiring with the Senate na i-convict siya sa ilang mga violations niya sa konstitusyon at i-remove siya by decision of the court or the Senate court sa impeachment court, delikado ka Mr. Marcos at ikaw ay posible na hindi mo matatapos ang terminon mo. Yan po ang mga estilo ng mang-uupat manunulsol. Nagkamali dito si Trillanes sa kanyang pagpapahayag. Sapagkat kung mayroon pong magpapabagsak kay Marcos Jr. at sa kanyang bulok at na kontra mamamayan na uri ng administrasyon, hindi po yan si Sara Duterte. Hindi rin po si Rodrigo Duterte, kundi ang kanyang pagkagumon nila sa korupsyon, ang pagkagumon nila sa pandarambong sa kaban ng bayan. Kasi very popular ngayon eh. Hindi po ang mga Duterte po, hindi po sinisiraan si Marcos. Hindi. Si VP Sara po, hindi po niya sinisiraan si Marcos. Ang nagsira kay Marcos at ni Romualdez, ang kanilang sarili. Look at what happened now sa budget ng 2025. Budget sa bansang Pilipinas sa 2025. Merong mga depikto po. Hindi po nagugustuhan ng taong bayan na bakit binawasan ang budget ng edukasyon, zero budget for PhilHealth, tapos may ibang mga bagay na doon inilagay ang budget. Tapos may issue pa dito sa ayuda. Bakit nalagay dyan sa mga infrastructures? Sabi ng mga ibang mga political experts, baka ito raw ay pupunta sa corruption dahil alam naman natin ang infrastructures, dadaan yan mga proyekto na yan sa mga contractors. At dyan, marami na pong mga pangyayaring corruption dyan sa mga contractors. So yan po ang mga analysis po ng mga political experts. Okay? So, posible. Okay? Hindi ko sinabing nangyari na yan, pero magiging posible yan. Kaya nga ang taong bayan nababalakan na kasi pera ito ng taong bayan. Hindi naman natin sila pinangunahan, pero inanalyze lang natin. Okay? Analysis yan na posibleng mangyari yan. Di ba? At pandurobo sa pundo ng mamamayan. That's number one. Pangalawa, ang kanilang abuso sa puder na akala mo mga hari at mga Diyos-Diyosan. Kitang-kita ang paggamit ng power tripping ang style. Look at what happened to Zuleika Lopez. Attorney Zuleika Lopez, the Chief of Staff of Vice President Inday Sara Duterte. Look at what happened to Grijaldo. 'Di ba? Kung anong ginawa nila kay Grijaldo. Kahit may operation siya sa hospital, kinontempt pa rin siya. 'Di ba? Sila sa ating bansa. Lalo na po, hindi lamang nakikita ng tao, pero alam ng mamamayan. Ang sobrang pakialamera na asawa niya na wala namang mandato mula sa mamamayang Pilipino. Correct. At ang pinsan niya na akala mo... Ito si First Lady Liza, pakialamero eh. Nakakasuka rin yung programa niya, yung mga gutom raw, papakainin nila ng mga kinolektang pagkain sa restaurants. What a program is that? Hindi man lang binadjita ng perang talaga? Kayo talaga yung bibili ng pagkain para ipakain dito sa mga gutom nating mga kababayan? Ay nako, palpak talaga. Presidente din siya pag umasta, magwaldas ng pera at gumamit ng poder laban sa kanyang mga pang-aabuso sa ginigipit nilang mga political na mga organisasyon o individual kagaya ng ginagawa niya sa Vice President
natin na si Sara Duterte. Mm. So kung mayroon pong magpapabagsak o magiging dahilan ng pagkakatanggal ni Marcos Jr. sa kapangyarihan niya ay ang korupsyon, ang paglubha ng mga paggamit at pagwawaldas sa kaban ng bayan at pundo ng bayan na walang damdamin at ni katiting na sensitivity to the impoverished and miserable living conditions ng milyong-milyong mga Pilipino. Yan po ang unang magpapabagsak, yung pangungurakot nila sa mga flood control projects nila na mahigit 2 bilyon ang ipinatong nila na parang pork barrel dito sa infrastructure projects na hindi naman hiningi ng DPWH, hindi nakaprograma as part ng agency implementation program for 2025, pinatungan nila ng Kongreso at ng Senado ng mahigit 240 billion pesos. At alam natin, nagagamitin ito sa election para sa pamimili ng boto at sa mga pagkontrol sa magiging resulta ng halalan. Klaro. So, korupsyon, hindi si Inday Sara Duterte. So, ang analysis ni Ka-Eric ha, kung matatanggal man itong si Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas ay dahil sa lumalaganap na korupsyon na nangyari sa mga government officials. Yan ang ibig sabihin niya sa the way I analyze sa kanyang analysis rin. Okay? Hindi man direkta na si Bongbong Marcos ang mangkukurap kasi wala naman tayong ebidensya dyan, pero ang ibig sabihin ni Ka-Eric Celis, hinahayaan lang ni Bongbong Marcos na wala siyang ginagawa dito sa mga nangyayaring mga korupsyon. Kasi matatawag itong still corruption because maraming pera na questionable. Bakit nawala ito? Like for example, yung pagbenta ng gold sa Pilipinas. Saan napunta yung pera? Bakit yun binenta? Anong layunin sa pagbenta? The people needs answer about that. Okay? Marami pa at etc. Marami pang iba. Okay? So, naniniwala ang taong bayan na there is corruption. Kaso lang hindi alam kung sino at paano. Kasi merong mga perang na questionable na nawawala. Okay? So, dapat si Bongbong Marcos bilang presidente ang nangunguna pa sa pag-investigate dito. Yan ang ibig sabihin. O si Rodrigo Duterte ang magiging sanhi ng mabilis na at patuloy at hindi maiiwasan or the irreversible, hindi na pwedeng mabaliktad pa na trend sa pagbagsak o yung direktang pagdausdus ng kapangyarihan ni Marcos, bunga ng kanilang pang-aabuso sa kaban at pundo ng bayan. Number 2, himay-himayin natin yan mamaya-maya lang Sorry masakit pa rin ang lalamunan ni Ka-Eric. Number 2 ay ang kanilang abuso sa poder. Yun ang magpapabagsak sa kanila. Yung kanilang tuwadkom, yung kanilang paggigipit sa mga resource persons, yung pangbabastos nila sa karapatan at mga fundamental na mga ginagarantiya ng saligang batas na karapatan ng mga resource persons at ng mamamayang Pilipino, kagaya ng ginagawa. Isa pa to. Itong mga tuwadkom na ito, nagrireklamo rin ang taong bayan. Pero nagrireklamo ang taong bayan dito sa tuwadkom Hearing ng hearing pero kaunti lang po ang mga batas na nagawa nila. Hearing ka ng hearing dyan, syempre, every hearing, gumagasta ka ng pera. Kasi sabi nila, every hearing, yan? Pera ng taong, yung mga pag-invite nila sa mga resource persons, mga pagkain sa loob ng pera yan. Malaking gasta yan. Syempre, 13 hearing na sila. So, malaki-laki rin yun. So, ang taong bayan doon, hindi pa nila nagugustuhan kasi na feel ng taong bayan na merong biases dito.
galit ang taong bayan, pero still, si Bongbong Marcos, hindi pa rin niya pinakikinggan ang taong bayan. Hindi pa rin siya, wala lang siyang paki dito sa Tuwadcom na ito kahit alam niya na there is something wrong with this Tuwadcom hearing. Di ba? Nila, boyhood lom, tapang-tapangan na kalderong NPA na si Paduano at ang kanyang sponsor, maliban sa Speaker of the House na si Akop na akala mo hindi dumaan sa serbisyo ng pagiging Police General kung ang kampihan niya itong si Paduano sa kanilang ginagawa. Hindi ko nga maintindihan bakit itong gobyerno natin ngayon mas kinakampihan pa nila yung may background na dating mga kalaban ng gobyerno. Pero itong mga may malasakit sa gobyerno, sila pa yung mga nagigipit. Grabe. Na dating mamamatay tao, na dating kabahagi ng pamamaslang, pang-aambush, pag-assassinate sa mga pulis at sundalo. Yan, mga abuso yan sa poder. Ang hindi sila nananagot sa nawawalang mga bilyon-bilyon na pundo sa kabanang bayan. Hindi na sila nagkakaroon ng tinatawag na sense of accountability or any mandatory responsibility for transparency in the utilization and the expenditures of public funds. Okay, so yun po ang opinion po ni Ka Eric patungkol dyan. At ako, naniniwala naman ako na hindi lang tayo nag-iisa. No? Malaki po tayo. Ano bang ibig sabihin ko dyan? Ang mga DDS supporters, ang mga nagrarally sa EDSA, lahat-lahat na, ang mga nag-iingay ngayon sa administrasyong ito yung mga nagkri-criticize ngayon sa administrasyon, sa Kongreso, sa Senado, yung tayo, mga DDS ang nag-iingay, no? Hindi tayo nag-iisa. Marami po na mga tiklop lamang po ang mga bibig. Sa Kongreso, alam ko marami dyan na mga kongresista na tutol rin, ayaw rin kay Bongbong Marcos, ayaw rin sa mga ginagawa ni Tambaluslos. Pero wala lang silang ayaw lang nila ng gulo. Kaya tumahimik na lang sila para sa kanilang constituents dyan. Kasi alam naman natin, kagaya ni Paulo Duterte, kapag kukontra ka ni Tamba, wala ka talagang budget. Okay? At alam ko, marami po sa ating taong bayan na hindi po nagugustuhan ang ginagawa ng administrasyon na ito. Pero nananahimik lang. Okay? Kasi nakikita nila sa TV, nakikita nila sa kanilang cellphones, pero hindi lang sila umiimik, hindi lang sila nag-iingay. Pero ayaw nila. Marami po yan. Okay? So, alam ko, lahat ng ito ay hindi sa lahat ng bagay ay nasa itaas po ang isang yung kapangyarihan po ng mga administrasyon na ito. Hindi sa lahat ng bagay na yung mga ginagawa ninyo ay yung mga pansariling interest, umaasenso yung iba dyan, no? Dahil nga hawak nyo ang gobyerno ngayon, hindi sa lahat ng panahon kayo po ay nandyan sa taas. There will come a time, no? Yung mga corrupt na mga government officials dyan, no? Na hindi natin alam, pero palihim lang na gumagawa dyan. There will come a time na talaga, matutuklasan yung mga kasalanan ninyo. So, guys, kayo nang humusga, okay? Kung itong si Bongbong Marcos, mananatili ba to? Matatapos ba niya ang kanyang termino sa pagiging presidente hanggang 2028? Okay? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan sa comment section. Okay? So, maraming salamat. Don't forget to like and share this video.
And subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated. Okay? Guys, see you in my next video. See you in my next live. Kung meron tayong live. At have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye! Bye!